Eto na ang isa pang update. Doon yung kung galing ka ng Dipolog, makulimlim mo. May isang linggo ng ganito ang panahon dito sa Del Norte. Maulap, lalo na paghapon. Tapos kahapon kasi medyo umaambon-ambon. Mapapansin nyo dito. Oh. Ito yung ano yan, Palawan area. Andyan ang Palawan. Malakas ang ulan doon sa laot papunta sa Palawan. Ay no, madilim ang ulap. Kita nyo yan, no? Yan ganyan, yung parang may race na ganyan. Ulan yan. Umuulan doon sa laot. Yan yung area ng Negros Island. Tapos banda rito, wala. Pero ang ulap kasi nanggagaling sa west, dito sa Palawan area. Yan ang west side. Mahirap i-balance tong action cam mo. Pag nagkamali ka, baluktot ang video mo. Ito naman yung dyan ng Dipolog City. Itong nangyayari dito sa Boulevard. Mula kaninang umaga makulimlim talaga. Ay, may namimingwit banda ron, no? Kagabi kasi umulan. Yan yung kalangitan, no? Madilim. Kahit sakat tumingin, maulap. Ayan, no? Hindi naman, pa high tide siguro to. At medyo may alon. Pero hindi naman namumuti ang dagat. Ayan ang update dito sa Boulevard ngayon. Eksakto! Nakauwi na ako. Kagagaling ko lang sa Boulevard. Sinasabi ko wala pang ulan. Ngayon umulan na. Buti umuwi ako ng maaga. Biglang buhos yung ulan. Ayun, ang dilim tuloy. Habagat. Ito yung sinasabi ko kanina doon sa unang video ko, yung habagat. Biglang sumulpot yung ulan. Ang bilis. Magmula Boulevard, nag-travel lang ako siguro 2 minutes. Konting ikot-ikot lang. Ay, medyo humina yung ulan. Dating ko dito, biglang dumilim, tas bumuhos, di ko na malab. Buti nakauwi ako. Kung di ako umuwi, nag-ikot-ikot pa ako na matagal. Inabutan ako ng ulan doon sa labas. Grabe ang ulan. Ayan, humina. Buti naman. Sana wag mawalan ng kuryente. Pati internet. Yan ang isang problema rito sa Del Norte. Pag yung masama ang panahon, nawawala yung kuryente. Tas pag nawala ang kuryente, damay na rin ang internet, dipildite, nawawala. Ayun muna update natin. Tingnan natin hanggang mamayang hapon kung ganito pa rin. Eto na ang isa pang update. Tumigil ang ulan. Ayun, pero madilim. Tignan nyo dito sa malakas ang alon. Pero doon sa laot, hindi naman namumuti ang dagat. Pag malapit na sa Pangpang, lumalaki na yung alon. May hangin. Ayun, lakas ng hampas nung alon. Yan, yung ganyang lakas ng alon, yan ang sumisira doon sa ilalim nitong seawall. Doon sa baba, papasok yan, yung tubig, dito sa ilalim nito. Kaya itong parte na to, yung ilalim yan, halo na yan, wala nang laman. Naubos na yung lupa dyan na tinambak. Kaya mapapansin nyo, nakatagilid. Dapat yung nakaganon. Ngayon nakaganon na siya. Kasi wala na yung lupa dito sa ilalim nito. Hanggang doon sa dulo, namumuti ang seawall, ang dagat. Pero sa laot kasi hindi naman mahangin sa laot Wala nang alon. Ibig sabihin yan, yung alon nandito na sa may Pangpang.
Ano siguro to, pa high tide. Oh, ayan oh. Ayun yung mga bangka. Pasok lahat ng mga bangka sa loob. Oh, di ba? Kita nyo? Yan yung sinasabi ko na nagbabago ang landscape ng beach. Tapos pag malakas ang alon, yung mga buhangin, itutulak niya papasok doon sa loob. Hindi pa yan ang malakas na alon na inaabot dito. Kung talagang malakas ang alon, masesentro dito yung bandang south. Dito sa Mindanao ang bagyo, talagang mas malaki pang alon dyan. Kaya yung buhangin nang gagaling dito, makakarating dun. Gusto ko sanang puntahan yung river outlet para makita ko kung itsura. Tignan ko lang kung... Pero parang pa high tide kasi oh, tingnan nyo, umaabot nga dun oh. Yung lalakaran ko aabutin ng... Baka pagdating ko dun, mataas na talaga yun, basa na ako. Kaya nagdadalang isip ako kung pupuntahan ko, hindi eh. Bahala na si Batman kung mapuntahan ko yan. Titignan ko muna kung kakayanin ko puntahan. Dito na ako sa may buhangin. Pa high tide nga. Tumataas yung ayun oh, yung marka ng mga alon oh. Puntahan ko yung river outlet. Hindi ko maintindihan ako kung pa high tide to o pa low tide. Ayan yung dulo ng seawall oh. Maalon no. Tingnan natin yung river outlet kung ano itsura sa river outlet. Andito na ako sa may halos river outlet na to. Itong area to, ito na yung mga puno oh. Ito pala itsura dito. Kita nyo dito, nagpantay na oh. Dati hindi naman pantay ito. Dati itong area to, mataas yan. Puro buhangin yan. Yan yung, dyan nag-umpisa yung magforma yung sandbar. Malakas nga ang alon kagabi. Kita nyo yun, no? Yung linya ng mga basura. Galing yan dito. Hinampas yan daw kagabi, papunta rito. Tas ito na yung ilog. Walang baha sa ilog. No, kasi malinaw pa yung tubig sa ilog, oh. Oh, ayan oh. Malinaw pa ang tubig sa ilog. Low tide, hindi pala pa high tide. Mapapansin nyo yung agos ng tubig oh, palabas eh. Kasi kung pa high tide yan, mataas na yung level ng tubig dapat to sa dagat. Pumapasok. Low tide siguro. Ito yung mga buhangin na yun oh. Yan. Dami oh. Dapat ito nandito part nung sandbar. Napunta yan dito nung summer kasi may malakas na alon. Pag hindi maganda yung panahon, wala namang bagyo, pero lumalakas yung alon, tapos yung high tide, hinahampas yung buhang, yan mga buhangin ng galingan dito. Kasi dati wala, itong area to, walang buhangin yan. Bakante yan. Ayan, papunta rito yan, oh, pag ganun. Ngayon, napuno siya ng buhangin, oh. Lahat ng buhangin na to galingan dun. Ito na yung river outlet, oh. Low tide pa. At wala nga, kahit malakas ang ulan kagabi tsaka nung isang araw, sabagay ang ulan kasi, yung ulan dito sa Del Norte, kahit malakas, ang dali lang, pabugso-bugso lang. Uulan na malakas, mga 30 minutes wala na, puro ambon. Kaya wala pa ring baha na nanggagaling sa bundok. Itong tubig na to, malinis pa nga yun kung tutusin, wala pa siyang dalang basura. At hindi high tide pala, maaring nag-uumpisa pa lang ang high tide o pa low tide. Kasi ang tubig sa ilog, lahat palabas. Tingnan yan, daming basura oh. Ito yung sinasabi ko doon sa
last video ko, puro basura. Tingnan niya, no? Plastic bottle, no? May mga lata pa. Okay lang sana kung yung mga organic, kagaya yung mga bunot. Kasi nabubulok yan, eh. No, kita niyo, no? Yan pa, lata. Ay, mga diaper na nakaraan, ayun, dami, oh. Sus, kadiri talaga yung mga tao rito. Shout out sa taga munisipyo. Ayun, oh. Mga diaper nasa beach. Wala kayong ginagawa para mapigilan yung pagkalat ng basura sa beach. Ayun, lumiit yung bunganga dun. Naharangan na naman siya ng buhangin. Yung buhangin na yan, galing pa rin yan dito, oh. Dahil malakas daw ang alon kagabi, kaya naharangan na naman to. Tsaka bumabaw na, oh. Nakita natin. Ganda sana yung buhangin, oh. Pinong-pino, oh. Kaya lang itong buhangin dito kasi may halo na putik o lupa. Ayan. Yan ang ilog. Ito may mangrove, oh. Sana padamihin nila yung mangrove. Ayan, ito yung outlet. Lapitan natin. Sana walang alon na malakas. Ayun yung mga alon, no? Parang palotide nga. Mukhang palotide kasi sabi ng isang nakausap ko, kagabi daw malakas daw ang alon. Ibig sabihin, kagabi yung high tide, na yung low tide. Ayun ang agos, galing sa ilog. May tubig na nanggagaling sa ilog, galing doon sa taas. Pero hindi pa siya baha, hindi putik, eh, oh. Ganda sana, oh. Mahulap talaga. Itong panahon kasi dito sa Zamboanga del Norte, epekto ng habagat. Pumasok yung habagat dahil sa bagyo sa Northern Luzon, yung Bobby o yung bagyong Inday na sinasabi. Yun ang kundi dumating yung bagyong Inday do sa Luzon, super bagyo, hindi papasok ang habagat. Sana ngayon dito maganda sana ang panahon, hindi maulap na ganyan, no? Maulap. At malamig ang hangin dahil habagat. Tignan ko doon sa subong ko. Ayun, oh. Ayun sila sabi ko. Wag mo ko pupuntahan. Patay. Inabot ako. Yan sinasabi ko. Inabot ako. May alon talaga na malakas aabutin kayo. Diyan ako nakatayo kanina. Inabot. Buti na lang, Crocs alang ang suot ko. Hindi talaga sapatos. Bagay dito kasi hindi naman ako nagsasapatos. Ang pinakasapatos ko itong Crocs. Alilipat ako ng pwesto. Tignan ko kung saan pa ako makakita ng mga pwedeng cupcake. Andito na ako sa may ilog. Ay no, malinis pa sa ilog. Oh, walang putik. Malinaw nga tubig, eh.
Ibig sabihin yan talaga wala pang baha. Kailangan magkaroon ng malakas na bagyo, pero wag naman sana. Hanggang doon yan sa taas. Ang daming kable rito, oh. Ayun, tingnan yung mga kable. Ano yun eh, PLDT, yung iba Globe. Karamihan dito na yung maliliit, puro sa internet yan, sa PLDT yan, tsaka sa Globe. Dahil ang kuryente nasa taas, ayun yung dalawang malaki, yan ang kuryente. Tatlo. Dito ko sa may tulay. Wala talagang baha. Isa pang tulay. Ano to? Yung Dickies Bridge. Ito yung nag-widening dito. Ayan, yan ang papuntang poblasyon. Pero itong Dickies kasi sako pa to ng poblasyon. Ayan, lapad na ng tulay. Yung tulay na doon, yung kung galing ka ng Dipolog, 2 lanes pa lang yun, hindi pa na-widen yun. Pero paglagpas mo ng tulay, kung papunta kang Dipolog, na widen na ata yun. Na widen na yun. Portion widen yung highway. Pero ito, tignan muna natin dito. Itong itsura dito, tignan nyo ang ilog dito sa Dickies Bridge. Walang baha nga talaga. Yan, pag diniretso may, ayan na yung boulevard, yung river outlet. Yung dito sa kaliwa, yan yung extension ng boulevard na hindi pa rin tapos. May ginawan ko ng video yan, yung banda dun, yung merong portion na sinemento na yung boulevard, maiksi lang, pero yung pinaka original boulevard nandito sa kanan, pinakadulo, yung papunta doon sa eskwela, hanggang doon sa may kabilang dulo yung nag-collapse na seawall at makulimlim pa rin. Lapad ang highway, hindi inis ng highway. Ito yung karugtong ng ilog galing sa bundok. Yung mga puno, daming puno. Napunta tayo sa may poblasyon. Dito tayo sa may palengke o merkado. Ay, hindi ko inabutan yung isang truck nagde-deliver ng mga grocery supply o iba-ibang kalakal. Every week o twice a week ang delivery dito sa palengke. Kahit doon sa highway, mga grocery doon sa highway, twice a week ang delivery dito. Ibig sabihin maganda ang negosyo dito sa Manukan. Buhay ang negosyo dahil panay ang deliver ng mga negosyante rito. Yung iba niya nanggagaling ng Iligang, Cagayan de Oro. Ewan ko saan pa nanggagaling iba. Yan, ang dami. Kasang hangin dito sa poblasyon. Sa may highway, medyo umaraw ng kaunti, pero duda ko mamaya yan uulan pa rin yan dahil bakit season ngayon medyo dumadami na naman yung tao dito sa highway kasi wala na yung ulan. Ayan na, sana tumigil na yung ulan. Mahirap lumabas kasi pag nag-uulan at sa farm maputik, kaya pahirapan ng trabaho ngayon sa farm. Kung elpo puro bigas ang karga, dami niyang bigas, kaya dadalhin yun. Wala na masyadong ma-update. Hanggang dito na lang siguro ang video ko. Don't forget to like and share and please subscribe. At maraming salamat po sa panonood.